Gusto ko lang sana ibahagi ang nakakatakot na karanasan namin ng mga katim ko nang minsan mag-team building kami somewhere in Laguna. Customer service representative po ako sa masasabi kong kilalang call center dito sa Pilipinas na hindi ko na po papangalanan. Siyempre sa industry po namin, sa dami ng nakausap namin na customer sa bawat shift na may problema sa service, kami po ang tagasalo ng mga hinaing at galit nila. At sa dami ng stress sa trabaho, na-excite kaming lahat ng malaman na magkakaroon ng overnight team building. Isang weekend getaway para makapagpahinga sa stress sa trabaho namin, makapagbanding at saglit na makalimutan ng mga malulutong na mura ng mga customers. Ang napili naming resort ay isang private place na may swimming pool, videoke at malawak na bakuran. Perfect spot para mag-relax. Nagrenta lang kami ng van para sa ipinabook namin na resort na iyon. Mas convenient at mas masaya kesa sa mag-commute kami. May ilan sa amin na sobrang excited. May iba naman na pagod galing trabaho kaya tahimik lang o tulog sa biyahe. Pero ang karamihan, kwentuhan at tawanan sa loob ng van na iyon. Yung iba pa nga ay may hawak ng beer, hindi pa man nakakarating sa resort. Nagsimula ng mag-enjoy. Mga bandang hapon iyon, dumaan muna kami sa isang gasolinahan para magpa-full tank at para magbanyo na rin at para makabili na rin ng snacks sa convenience store malapit dito. Doon namin nakitang maginang mukhang pagod at litong-lito. Yung nanay ay sa tingin ko ay mga nasa early 40s pa lang. Maayos ang pananamit pero halatang stress din. Yung batang lalaki naman, nasa 6 na taong gulang pa lang sa tingin ko. Nakasiksik lang sa tabi ng nanay niya. Nakayuko at halatang pagod din. Lumapit ang babae sa amin. Nakiusap kung pwede silang makisabay. Naiwanan daw sila ng bus matapos nilang gumamit ng CR at wala na silang sapat na pera para sumakay ulit ng isa pang bus. At hindi na rin daw nila alam kung paano sila makakauwi sa kanila. Nang marinig namin ang kwento nila, nakaramdam kami ng awa sa mag-ina kaya hindi na kami nagdalawang isip na isabay sila. Wala namang mawawala sa amin at kung tutusin, kaawa-awa naman talaga sila. Mukha din namang nagsasabi sila ng totoo dahil kitang-kita naman sa mga mukha nila. Pinaupo namin sila sa bandang likuran ng van. Sa simula, hindi naman kakaiba ang dating nila. Tahimik lang. Mukhang mahiyain lang talaga kasi kahit anong alok namin ng pagkain at inumin, tinatanggihan nila. Hindi naman namin pinipilit kasi sa isip ko, siguro nahihiya lang talaga o kaya gusto lang nilang magpahinga na lamang. Habang patuloy ang biyahe, unti-unti na bumibigat ang pakiramdam sa loob ng van. Isa-isa na kaming nakakatulog. Ako mismo, hindi ko na namalayan kung kailan ako napapikit. Ang huling naalala ko, madilim na ang paligid at tanging headlights ng van lang ang nagbibigay liwanag sa daan. Sa likuran naman, tahimik pa rin na mag-ina. Hindi ko na rin sila pinapansin dahil naramdaman ko na rin ang pagod sa katawan ko. Maya-maya, nagising ako sa kaunting pagyanig ng sasakyan. Ang una kong napansin ay mas lumamig ang loob ng van. Para bang nasa loob kami ng isang refrigerator. Naalala ko mag-ina at agad akong napalingon sa likuran. Pero wala na sila sa upuan nila. Napabalikwas ako sa pagkakasandal ko at mabilis na lumingon sa paligid. Naghanap ako ng kahit anong palatandaan na bumaba sila. Pero sarado ang lahat ng bintana at wala namang naramdamang pagbukas ng pinto kanina. Nakaramdam ako ng kaba habang tinitingnan ng iba kong mga kasama na karamihan ay mahimbing pa rin natutulog. Pinilit kong huwag magpanik. Hinisip ko na lang na baka bumaba lang sila nang hindi namin namamalayan. Pero paano? Nasa gitna kami ng daan at sarado ang mga pinto. Hindi ko talaga maiwasang isipin kung paano nila nagawang bumaba nang hindi malang namin nararamdaman.
Tinapi ko ang driver na katabi ko ng mga oras na yon, pero nakatutok lang siya sa daan. Sabi niya, wala siyang napansin bumaba. Ang huling naalala niya ay saglit siyang tumigil sa isang madilim na bahagi ng daan para umihi. Hindi rin siya lumingon sa likod kaya hindi niya napansin kung kailan bumaba ang mag-ina. Muli kong sinilip ang paligid sa labas ng bintana, pero puro madilim na kalsada lang ang nakikita ko. Wala rin bakas ng kahit anong tao sa gilid ng daan. Sa loob-loob ko, masyado ng kakaibang sitwasyon, pero hindi ko rin masabi agad sa iba. Baka magpanik sila o pagtawanan lang ako. Sa halip ay sinubukan kong kalmahin ang sarili ko at inisip na baka nagkamali lang ako ng pag-alala. Baka bumaba nga lang sila at hindi lang namin napansin nung itigil ng driver yung van at umihi siya. Maya-maya ay unti-unti nang nagising ang iba kong kasama. Ang ilan sa kanila ay nagtataka rin kung bakit masyadong malamig sa loob ng van at hinanap din nila yung mag-ina. Ang sabi ko na lang, bumaba na nung natutulog sila. Baka kasi kung sasabihin ko ang nasa isip ko, pagtawanan nila ako. Pagdating namin sa resort, agad kaming nagsettle sa kanya-kanyang kwarto. May dalawa kaming tinutuluyang villa. Isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Excited kaming lahat. May iba na agad na nagtungo sa pool. May nag-setup ng videoke. At syempre, hindi mawawalang inuman. Habang lumalalim na ang gabi, mas nagiging masaya ang kwentuhan. Ang ilan ay tinatamaan na ng alak at nagdesisyong magpahinga na. Isa na doon si Daisy. Hindi siya yung tipong mahilig uminom kaya mabilis siyang nalasing. Nagpaalam siya sa amin at naglakad papunta sa kwarto ng mga babae. Ayon sa pagkikwento ni Daisy sa amin, pagpasok niya sa kwarto pa lang, halos pabagsak siyang nahiga sa kama. Ramdam pa daw niya ang pagkahilo dahil sa tama ng alak. Kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang ipahinga ang kanyang katawan. Nang medyo nakakatulog na daw siya, biglang may dumampi daw sa kanyang balat. Isang malamig na hangin. Hindi daw katulad ng lamig ng aircon. Para daw itong dumadaan mismo sa ilalim ng kanyang balat na nagpapataas ng kanyang balahibo. Napayakap daw siya sa sarili niya para pigilan ang ginaw. Iniisip niyang epekto lang daw ito ng pagod at ininom niya kanina. Pero nang halos nakakatulog na siya, isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang tenga. Dahan-dahan, may narinig siyang bulong. Isang boses na malamig at malalim. Bakit niyo kami iniwan? Agad siyang napadilat. Nanginginig ang buo niyang katawan. Pero hindi niya magawang gumalaw. Para daw siyang nag-freeze sa takot. Pilit niyang kinakalma ang sarili pero nang lumingon siya sa gilid ng kama, hindi daw siya makasigaw sa nakita niya. Sa liwanag na nagmumula sa bintana, kitang-kita niya ang dalawang figura na nakatayo sa gilid ng kama. Ang mag-inang isinabay namin sa van kanina. Pero hindi na sila kagaya ng itsura nila kanina. Duguan na ang kanila mga damit. Ang mukha ng babae, natatakpan ng dugo. Ang isang mata niya ay halos hindi na makita. Yung batang lalaki naman daw ay nakayuko lang. Pero ang pinaka nakakatakot daw, dahan-dahan nilang inaabot ang kamay nila papunta kay Daisy. Parang gusto siyang kunin ng mga ito. Doon na daw siya tuluyang napasigaw. Napabalikwas siya ng bangon at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nakita niya sa amin. Sa labas naman, nagkatinginan lang kami. Nagtataka sa kanyang reaksyon. Pilit namin siyang pinapakalma. Hinabutan ng tubig at pinaypayan. Pero hindi niya magawang magsalita ng maayos. Umiiyak pa rin sa takot. After nga ng ilang minutong pagpapakalma kay Daisy, naikwento niya na ang mga nangyari.
Matapos niya ngang ikwento yon, lahat kami kinilabutan. Natakot. Yung mag-ina pala na isinabay namin, hindi na totoong tao. Napakamulto na sila. Dahil nga sa takot ay nagdesisyon kaming lahat na magsama-sama na sa kwarto ng mga lalaki. Kahit siksikan kami, wala nang may gustong mapag-isa. Mas mabuti na daw magsiksikan sa isang kwarto kesa makaranas ulit ng ganoong kababalaghan. Walang masyadong nakatulog ng gabing iyon. Pakiramdam namin, nasa paligid lang yung mag-ina. Kinabukasan, pansin sa itsura namin na halos walang nakatulog ng maayos. Pakiramdam namin, mabigat pa rin ang hangin sa paligid. Hindi na namin pinag-usapan pa ang nangyari kay Daisy. Pero halata sa bawat isa na hindi pa namin matanggap ang nalaman. Habang pauwi, walang nagsasalita sa loob ng van. Wala ding nagtangkang umupo sa inupuan ng mag-ina. Hindi tulad ng kahapon na puro tawanan at kwentuhan. Nang mga oras na iyon, tanging tunog ng makina at mahinang hampas ng hangin mula sa aircon ang naririnig. Parang lahat kami ay may iniisip. Hindi lang ito dahil sa pagod, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na kaba na bumabalot sa amin. Nang malapit na kami sa gasolinahan kung saan namin unang nakita mag-ina, tumigil ulit kami. Hindi ko maiwasang mapatingin sa labas ng bintana. Nandun pa rin ang convenience store. Tahimik at tila walang nagbago. Napansin ko may isang staff na naglilinis sa harap ng tindahan. Para bang may nagtulak sa akin na itanong kung may nakakita ba sa mag-inang isinakay namin kahapon. Sa simula ay parang nag-aalinlangan pa ako, pero nagtanong din ako. Nagulat ako nang marinig ang sagot ng staff. Ayon sa kanya, matagal nang patay ang mag-ina. Pangalanan na lang natin silang Aling Lydia at Pau Pau. Nasagasaan daw sila mismo sa harap ng tindahan taon na ang nakalipas. Bumaba raw ang bata para mag-CR. Pero nagtatakbo daw ito at hindi niya napansin ang parating na truck. Sinubukan siyang habulin at iligtas ng nanay niya, pero hindi na nila naiwasan ang paparating na sasakyan na pareho nilang ikinasawi. Hindi naman daw nakulong yung driver ng truck na nakasagasa sa mag-ina dahil aksidente lang daw ang lahat. Tinulungan na lang daw ang pamilya ng mag-ina para magkaroon ng maayos na libing ang mga ito. Mula nga daw nun, may mga balita ng paulit-ulit na may mag-inang nakikisabay sa mga biyahero. Madalas, hindi nila ito napapansin agad, pero kapag nawala na sila sa loob ng sasakyan, doon lang mararamdaman ang kakaibang lamig sa loob. Ang iba naman ay gaya namin, nakakaranas pa ng kung ano-anong kababalagan pagkatapos nilang sumabay. Minsan pa nga daw ay sumasama ito sa mismong destinasyon ng mga biyahero. Siguro daw talaga ay sinusubukang umuwi na mag-ina, pero palagi silang hinihila pabalik kung saan sila nasawi. Nanlamig ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa sarili ko ang nangyari. Alam kong hindi lang guni-guni ang nakita ni Daisy. Hindi lang din ito basta coincidence. Totoo ang kwento ng gasolinahan at isa kami sa mga nakaranas nito mismo. Hanggang ngayon, tuwing iniisip ko ang mag-ina, naiisip ko kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila nagpapakita. Gusto ba nilang humingi ng tulong? O baka naman patuloy lang silang naghahanap ng masasakyan? Paulit-ulit, walang katapusan.